Good morning po sa inyong lahat. Morning. Welcome po doon sa mga first-timers. No? Masaya po kami na kasama po namin kayo ngayong umagang ito. At binabati po natin siyempre yung ating po mga kapatiran sa Bayambang. Good morning po sa inyong lahat. Nawain maging pagpapala po sa ating lahat ng ang salita po ng Panginoon ngayong umagang ito para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po mag-pray. Hilingin po natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan sa pagkakataong ito. O aming amang nasa langit, maraming salamat po sa inyo pong pagpapalang ipinagkaloob sa amin na kami po ay makadalo ngayong umagang to, Panginoon, sa aming pong pagtitipon. Sa aming pagsamba kanina, Panginoon, napaalalahanan po kami, Lord, na ang inyong mga mata ay nakatuon sa mga ibon, Panginoon, at kayo po ay nagmamalasakit din po sa amin. Kung kayo po ay nagmamalasakit sa mga ibon, kayo po ay nagmamalasakit po sa aming lahat ng inyong mga anak, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, na meron kayong mensahe sa amin sa umagang ito. At dinadalangin lamang po namin, Panginoon, na sa aming pong pag-upo, pakikinig, kayo po ang mangusap po sa aming lahat. Alam po namin na sabi nga po nung inawit kanina, we will run, Lord, to your truth. Because your truth will indeed, O God, will set us free. At kayo po, Panginoon, ang manahan at mangusap sa amin, Panginoon. Dalangin ko po ang mga first-timers po namin, nabuksan niyo po ang kanilang mga puso para po sa inyong salita, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ngayon ng Panginoon sa atin ay God provides for His children's concerns. Sa Tagalog ay ang Panginoon na nagbibigay sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Sino po ang mga anak ng Diyos dito? Amen. Marami po tayong mga anak ng Diyos dito. Hindi lang, nahiya lang yung iba, pero tayo po ay mga anak ng Diyos kung tayo po ay ibinigay na po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. No? The centrality of God in the life of His children cannot be overstated po, mga kapatid. No? When a man puts his trust in Jesus to save him, the person becomes a child of God. Of course, nung tayo po ay binigay po natin ang ating buhay, tayo po ay nananampalataya po sa Panginoon, tayo po ay naging anak ng Diyos. Naging tatay po natin ang Panginoon. God, His Father, now takes the full responsibility to care of His own newborn child. And He intends to keep it that way until eternity. No? Na tayo po yung naging anak ng Diyos, God made sure na He is taking full responsibility sa ating pong lahat, sa mga buhay po natin. No? At hindi po ba napakagandang pagpapala po yun, na tayo pong lahat ay aalagaan po tayo ng Panginoon. Responsible ang Panginoon sa ating mga buhay. The dynamics of this relationship with God and with a believer is challenging, although not on the part of God, but on the part of the child. No? Nagkakaroon ng challenge yung ating relasyon sa Diyos. Hindi po dahil sa Diyos, kundi po dahil sa atin. No? God has left His countless promises, but it depends on the child how he will live it out and use his given privileges. Will the child use them? Or will he live in doubt? Gamitin ba nung anak ng Diyos ang privileges niya o siya ay mabumuhay ng may pagdududa sa kanyang puso? Will he obey God so that these privileges will naturally flow and get fulfilled in the course of his life? It all depends on the child to trust what he already has. Ano ba yung nasa atin? Nagtitiwalaan ba natin ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng napangako niya sa atin? No? God will certainly provide for His children's concern, but it is up to you and I. No? Will we trust God and live the fullest, or will we live like an unbeliever and remain impoverished? God provides for His children's concern. We find this fact all over the Bible. It is true in the past, it is true now, and it will remain true throughout the ages, no, mga kapatid. Praise God, no? Titingnan po natin ang ating pong Biblia ngayon sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Sa Bible po, kung babasahin po natin yung mga Biblia natin, ang title po nito, Do Not Worry. Do not worry. At yun po ang nilalaman talaga actually nitong mga sitas na ito, no? But this morning, no, pinakita po sa akin ng Panginoon, hindi yung worry ang pinakang main
message po nito. It is God's provision for His people. No? Basahin po natin. Verse 25. For this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. That they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to your life? Ganda po nito, no? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothed the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you? You of little faith. Do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. Verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Siguro hindi na kayo nag-worry ngayon. Binasa po natin ito. Okay. Ang ganda po ng ano. Ito po yung line, outline po natin this morning. Ang unang-unang main point po natin is the command not to worry about life. Makikita po natin to sa verse 25. At meron po sub outline po tayo dito. Letter A, ano po yon? Our worth regarding food, yung ating kahalagahan. Pagdating sa pagkain, sa verse 26 and 27 po ito. Our worth regarding clothing. Tapos letter C, assurance from the Father. Tapos main point number 2, God provides for those who prioritize His concerns. Sa verse 33 po ito. And of course, yung pong conclusion natin sa verse 34. Bago po natin simulan yung ating pong pag-aaral po nitong mga citas na ito, tingnan po muna natin. Kasi po sabi po sa verse 1, at verse 24, for this reason I say to you. Ibig sabihin, mayroong konteksto. Ano po, ito pong sinasabi po ng verse 25 onwards. No? Verse 26 onwards. Verse 24, 25 onwards. Ano po, saan po natin makikita yon? Sa Matthew chapter 6, verse 24. Okay, basahin po natin ito, no? Ano po yung konteksto ng sinasabi po nung binasa nating citas? Ito po. No one can serve two masters. For either he will hate the other and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. No? So, ito pong citas na ito, meron pong dalawang choices ang isang Kristiyano. No? It's either you choose God or you choose wealth that you will love and serve. No? It cannot be both. Sinasabi po nito, hindi po pwedeng dalawa. Yung pinagsisilbihan, hindi pwedeng dalawa, yung iniibig. It's either Diyos ang iniibig mo o ang, yaman o pera. Di po ba? We must make the right decision. We must serve God, not money. We must love God and not money. Be a servant of God, not a servant of money. So, ang linaw po nito, no? Ngayon, if we love God and serve Him solely, okay, the Lord then commands us how we are to look at the basic needs of our life. Kung mahal mo ang Diyos, siya ang pinagsisilbihan mo, paano ba natin titignan yung mga pangangailangan natin sa ating mga buhay? Ano? So puntahan na po natin yung first point po natin, main point po natin. Number 1 is the command not to worry about life. May utos ang Panginoon na huwag tayong mag-alala. Sino po dito ang nag-aalala? Lahat tayo. Actually, nag-aalala po tayo, di ba? Okay, lahat tayo, kahit hindi nyo sabihin, makikita ko po sa mukha nyo, may pag-aalala kayo sa inyong mga puso. No? Ito po yung verse na titignan po natin dito. No? For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or drink, or what you will eat, or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?
Alright. Kung ipaparaphrase ko po ito at dudugtong ko po yung verse 24 dito po sa verse 25, ito po yung sinasabi niya. Therefore, if God is our master, do not worry about your basic needs in life like food and clothing. There are more important concerns in life than these two. Or yung tatlo na yon, ano? So yun po yung sinasabi po ng verse na ito, no? Ngayon, tignan po natin ano ba yung ibig sabihin ng worry? Ano ba yung ibig sabihin ng pag-aalala, no? Sa Greek word, ito po yung original text ng Bible. Nakasulat po sa Greek at nung in English po siya, naging worry yung word na yon. Marimnao, no? Merimnao. Ano pong ibig sabihin nun? Drawn in opposite direction. Okay? So parang ano daw, meron kang nahahati ka sa dalawang direksyon. Yung iyong puso, no? Divided into parts. So nahahati ang puso, inihila sa magkabilang direksyon. Yung ating pong puso, ang ating pong isipan, no? Ano po po yung definition nito? Worry or anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. Pag tayo daw, ang ating pag-asa ay hindi daw nakasentro sa Diyos, tayo ay nagkakaroon ng pag-aalala. Worry is a sense of uneasiness and anxiety about the future. Okay, meron ba nag-worry sa inyo para sa kinabukasan nyo? Ano ang mangyayari sa akin 10 years from now? Ano mangyayari sa pamilya ko? 5 years from now, sa aking work? Diba? Lahat po yun, ano? Mga concerns, no? At pwede pong maging worry yung concerns na yon. Scripture indicates that such anxiety is ultimately grounded in the lack of trust in God and His purposes. So kung tatagalogin po natin ito, i-define ko na sa Tagalog. Ang pag-aalala ay ang paghihila sa paglayo sa pagtitiwala sa Diyos, na alam niya ang lahat at siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Ano po yung isa pong Tagalog translation nito? Okay? Ang pag-aalala ay ang pagtitiwala sa sarili nating kakayanan na tugunin ang mga bagay na hindi natin abot o kayang baguhin. No? Not to worry. So, ang sinasabi po nung verse na binasa po natin, we should not worry. But not worrying doesn't mean that we are to be passive and do nothing about our concerns. Sabi sa Bible kasi, wag na daw ako mag-alala, hindi ko na nga iisipin yung mga concerns namin. Pag may dumating na electric bill, hayaan ko na lang siya. Ganun po ba yung not being worried? Hindi po, no? We will actively face the concern that we have. Ang question na lang, mag-aalala ka ba? Yun po yun, ano? Food and clothing are basic concerns in life, hindi po ba? So let us look first at a word that precedes worrying. Ano ba yung nangyayari sa atin bago tayo magkaroon ng pag-aalala sa ating mga puso? Let's look at the word concern. Related po kasi silang dalawa. No? Concern is a matter of interest or importance to someone. Ano ba yung mga interest, yung mga mga importante sa ating mga buhay? Ano ba yan? Money, of course, di ba? Ano pa? House, yung mga bahay natin. Work natin, mga business natin, mga studies natin, pagsastudy natin sa school, relationships, no? At marami pa pong iba. No? Mga concerns yan. Pwedeng maging concerns yung mga bagay-bagay na yan. And concern is a natural response to life's matter. Di po ba? Sino ang walang concern dito sa atin? Lahat tayo may concern, di po ba? Okay? Biblically, concern is healthy as it leads us to proactive engagement with life's challenges. Di ba? Pag may concern ka, haharapin mo yan. No? At gagawin mo lahat para ma-address mo yung concern na yan. And when we come to the Lord in prayer, it becomes an opportunity to grow spiritually and become wiser in life. Concern opens an opportunity to tap into God's resources. No? Pag tayo may concern, pagkakataon nito, para makita natin kung anong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay, sa mga concerns na yon. Causes why concern can lead to worry. Ano ba yung mga reason kung bakit nagiging worry yung concerns natin? Dumadating tayo sa pag-worry. Concern leads to anxiety if we focus on what could go wrong. Meron ba ngayong mga taong ganon? Na pessimistic ka. May concern ka, ang iniisip mo yung negative. Ano mangyayari sa'yo? Mag-worry ka, siyempre, di ba? Negative eh. Okay, hindi ka positive thinker, no? Concern leads to anxiety if you do nothing and if you do not pray. Wala kang ginawa, may concern ka, tapos hindi ka nag-pray. Sigurado yan, mag-worry ka. No?
Ano pa po? Concern leads to anxiety if our view of God is incorrect. Ano? We're trying everything possible without God's help. And anong nangyayari doon? Pag hindi tayo humiling sa Panginoon, lalong nag-worsen yung ating pong situation, yung concern po natin na yun. Concern handled wrongly prompts us to make wrong decisions, di ba? Pag nag-worry tayo, minsan nagpapanik tayo, no? Anong nangyayari pag nagpanik tayo at gumawa tayo ng decision natin? Mali yung desisyon na nagagawa natin. At lalo tayo nagsisisi in the long run. Kung i-describe po natin ng worry, ito po yun. No? Worry gives a small thing a big shadow. Okay? Maliit yung worry, pero ang laki ng shadow. No? Pinalaki mo yung worry sa pamamagitan ng kanyang shadow na yan. Para siyang may narinig po ako isang pastor, sinabi po niya, parang parang uod yan. Ginawa mong sawa. Okay? Uod lang yung concern mo, dahil nag-worry ka, naging sawa siya. No? Ganun po yan. Ano? Worry is the interest we pay on tomorrow's trouble. Wow, okay. So, panagbabayaran mo na yung interest bukas, wala ka pa naman bukas. No? Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Nakapagtumba-tumba na ba kayo? Tawag po sa Tagalog, tumba-tumba di ba? Rocking chair. Okay. Walang patutunguhan, hindi aalis yung rocking chair. Parang gano'n daw po yung worry. No? Pinagtatrabahuhan mo pero wala kang nararating. Futile because it gets us nowhere. No? Worry is an indication that we think God cannot look after us. Nothing is more offensive to God, actually, no? Kung ganito po ang ating pagkakakilala po sa ating Panginoon. Worry is putting question marks where God has put period. Tapos na dapat yan pero pinahaba mo ba siya? No? Parang sinasabi po nito. Worry is an intrusion into God's providence. Hindi ka naniniwala ng Panginoon itutulong sa iyo. No? Worry is a guest admitted which quickly turns to master. Okay, so yung worry na yan, pag in-entertain mo yan, magiging slave ka na yan. Magiging master mo na siya. Magiging makukonsume ka na ng worry na yan. Worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saps today of its strength. No? Nauupos ka pag ikaw ay nagwo-worry. Para pagdating ng kinabukasan, wala ka ng kalakasan. Worry hinders the spiritual growth of a believer. No? Ito concern doesn't throw us to God, tayo po ay hindi po maglalago sa ating pananampalataya. When we worry, we strip God of His ability to care for us. We view Him as a person with disability. PW, ang Panginoon, Parang ganun po ang tingin natin sa Diyos. Hindi niya kaya tayong tulungan sa ating pong mga concern sa buhay po natin. So kung compare natin po yung concern versus worry, ang concern po leads us to seek godly wisdom and leads us to pray. But worry leads us to be overwhelmed and dwell on the size of the problem, forgetting that we have a Father in heaven who could help us. To worry is to depart from what the Bible is telling us about God's ability to fulfill His promises to His people. Kung ikaw ay anak ng Diyos, maraming pangako ang Panginoon sa iyo. At kung panghahawakan natin ang mga pangako ng Panginoon sa ating nababasa natin sa Biblia, hindi po tayo mag-worry, hindi tayo mag-aalala. Sabi po sa Matthew chapter 13 verse 22, the worries of life will choke the word of God, making it ineffective. Pag tayo daw ay nag-worry, kahit anong basahin natin sa salita ng Diyos, hindi daw to nang mangungusap sa atin. Hindi po magiging kagamit-gamit. It will take away our ability to hear and to profit from God's word. No? Kasi yung worry, naging slave na tayo, hindi natin makita ang katotohanan ng salita ng Diyos kung tayo pa ay may pag-aalala sa ating mga buhay. The context of worrying about food at the time of Jesus. Ano ba yung konteksto nito? May nabasa po akong isang commentary na the food during that time, talagang siya, hindi naman sa ganun ka-abundant. No? At pag nagkaroon ng drought at nagkaroon ng pestilence, wala na silang pagkain. Agricultural po sila, era during that time, di ba? Pero in our time, hindi naman po tayo nagkakaroon ng ganitong issue, di ba? Very abundant yung food natin because of the technology that we have right now. No? So para pong titingnan natin, itong pag-worry natin sa panahon natin ngayon, hindi actually yung susuot natin. Hindi actually yung kakainin natin, pero yung pera na pambibili natin ng ating kakainin at pambibili natin ng ating isusuot. Di po ba? So parang ganun po yung kung sa konteksto po natin. Pero titingnan po natin ito based on what the Lord
has instructed us to do, no? Sabi po sa verse 25, no? Is not life more than food and the body more than clothes? Ano pong sagot dito? Yes, no, it is more than these things, no? Ang buhay natin hindi yan umiikot sa pagkain lang at sa isusuot lang natin, no? Sabi po ng Panginoong Jesus sa John chapter 4 verse 34, Jesus said to them, sabi niya doon sa mga disciples niya, "My food is to do the will of Him who sent me and to what? Accomplish His work." Kung kita po natin dito, hindi lamang daw po pagkain ang saysay ng ating mga buhay. Ang Panginoon sabi niya, ang kanyang pagkain ay gawin ang will ng kanyang amang nasa langit. At gayon din po tayo. Tayo po ay hindi po ang pagkain ang pagkain po natin ay hindi lamang yung pagkain na kinakain po natin, kundi ang ang gamitin tayo ng Panginoon at sundin natin ang kalooban niya sa ating mga buhay, no? At ma-accomplish natin ang binigay niya sa ating duty or ating mission sa ating pong pagiging Kristiyano, no? Nafa-follow niyo ba? Amen. Okay. So, life is more than our outward appearance, but what we do with our body. Kaya nga po sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 2, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God," ano pong gagawin dapat sa body? "To present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your," what? "Spiritual service of worship." So, yung body natin, hindi lamang yan para i-clothe natin yan. Bilang Kristiyano, iaali daw po natin ang ating mga buhay, ang ating mga katawan sa ating Panginoon. Our body was given to us to be offered as a living and holy sacrifice, to obey God's will by dying to self. So yes, life is more than clothes that we wear. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 24. Okay? "And put on the new self, created to be like God in true righteousness and what? Holiness." Okay, so dapat daw, hindi lamang yung clothes natin ang sinusuot natin. Ano daw yun? Yung true righteousness and holiness. No? So talagang life is more than just clothes or food. No? Life is more than food and the body more than clothes dahil mas importante ang ang pagkatao natin sa kay Kristo kaysa sa mga pagkain at mga damit na ating pong sinusuot. Now, the Lord sets us an example as to why we should not worry. Okay, by comparing man made in His image to a lesser creature. Okay, ano na po ito, no? Meron pong order of importance po dito, no? Ang letter A po natin, na subpoint po natin, our worth regarding food. So Matthew chapter 6, basahin po natin ulit ito. "Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, or gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" Sabi po dito, sabi ng Panginoon, look at the birds. Most likely, nung kinakausap po niya yung mga disciples niya, mayroong birds. Sabi niya, tugnan niyo yung mga ibon na yan. Okay, so nakita ng mga disciples yung ibon, no? It's a common sight even to us, di ba? Lumabas ka lang dyan, may makikita kang ibon. Look at the birds, yung sparrow. To look intently, ang sinasabi po nito ng Panginoon, look intently at them. No? Learn from them as an example, observe them. Tingnan mo sila, obserbahan mo sila, sabi ng Panginoon. The birds are carefree. Wala silang alalahanin. Okay? How do we know? Kasi ang Panginoong Hesus na gumawa ng mga birds, siya yung nagsabi na wala silang pag-worry sa kanilang mga puso. Okay? Alam ng Panginoon, siyempre, siya ang gumawa ng mga birds, di po ba? Naalala ko po yung nung po kami po ay paakit na ng Baguio, nung Thursday, dun po sa toll gate nung T-Plex, no? May mga doon mga antena doon, di po ba? Ang hahaba ng mga cordon doon, mga cables. Nakakita namin ang daming ibon. Di ba? Sobrang dami ng ibon na nakahilera silang ganon. Okay, they are carefree. Hindi sila nag-aalala sa kanilang kakainin. No? Do we see them, yung mga birds, are they sowing? Are they reaping? Are they stocking food for themselves? Meron ba kayo nakitang ibon na ganon?
na nagtatanim, na nag-aani at nagtastak? Wala po, hindi po ba? Okay. So, pero hindi sila namamatay, hindi sila nagugutom. Ito po yung sinasabi po ng Panginoon dito sa atin. Have you seen birds that die due to hunger? Nagkaroon sila ng famine. Yes. Maaari may nakita kang ibon na namatay dahil sa gutom kasi hindi siya pinakain nung amo niya na naghawla sa kanya, hindi po ba? Pero kung papakawalan mo yan, mabubuhay yan. Hindi mo siya dapat maging concern kasi nga talagang ang Panginoon, ang Diyos, ang magpo-provide sa kanya ng kanyang pagkain. Ang galing po ng example po ng Panginoon dito, no? Are we worth more than sparrows or birds? Ikaw ba ay mas mahalaga sa ibon? Ano sagot po doon? Of course, hindi mo ba? Okay, yes, absolutely. We were made in the image of God. Tayo lang ang binigyan ng Diyos ng kakayanan na mahalin siya, makapag-fellowship sa Kanya. At tayo lang ang binigyan ng Diyos ng ability to do so much things, no? Versus what birds can do. No? So talaga pong mas importante talaga tayo sa ibon kasi Christ gave His life to redeem us. Tinubos tayo ng Diyos. Ganun tayo ka-importante sa paningin ng Panginoon. He did not die for the birds to save them. And yet, He provides for them. How will He not provide for our needs? No? Kapatid, ito po yung sinasabi po ng salita na po ng Panginoon. Kung ikaw ay may dinadala ngayon na concerns, huwag kang mag-alala kasi ang Panginoon ang magpapakain sa iyo. Kung pagkain man ang iyong concern sa buhay. O kung kahit ano man pa yan. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sabi pa dito, some of your needs? Hindi po. All your needs according to the riches of Christ. Ang Panginoong Yesus, mayaman siya. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At sabi po dito, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Pangangailangan po ng ating mga puso. At alam po ng Panginoon kung ano makakabuti po sa atin. At yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Sinasabi po ni J.C. Ryle, no? Jesus sends us to the birds of the air for instruction. They make no provision for the future. They do not sow or reap or store away in barns. They do not store food for the future. They literally live from day to day on what they can pick up by using the instinct God has put in them. They ought to teach us that no one doing their duty in the position to which God has called them will ever be allowed to come to poverty. Kung ikaw ay sumusunod sa purpose mo sa buhay ng Diyos sa iyo, hindi ka maghihirap. Kung sinasabi po dito, no? From the birds, we can see the testimony that God never fails to provide us, no? To provide for them, and He will provide indeed for us. Walang sino mang tao ang ginagawa ang panawagan ng Diyos ang magiging dukha sa buhay po na ito. Amen? Amen. Ang ganda po ng truth na ito, no? So, talagang dapat nating alamin ano ba yung purpose ng Lord sa ating mga buhay at kung susundin po natin siya, hindi po tayo dapat mag-worry. Matthew chapter 6 verse 27. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Anong answer po dito? Okay, pag nag-worry ka, hahaba ba yung buhay mo? Hindi. Actually, hindi po, Ang effect po ng worry sa atin, na tayo po ay nasa-stress tayo. Nagkakaroon tayo minsan sinasabi, ang number one cause daw ng cancer is stress, worrying. Nagkakaroon ng heart attack, nagkakaroon ng palpitation, shortness of breath. Ano pa? Nagiging irritable ka. Okay, pag ikaw ba nag-worry, makakausap pa ng mga asawa mo na matino? Hindi, masungit ka, di ba? Yun po yung nagiging epekto ng worry. At ano po yung physical na nangyayari po sa atin pag nag-worry tayo? Siguro mayroong mga tao na talagang maputi talaga ang kanilang buhok. Genetically. Pero kung ikaw nag-worry ka, buti na lang, konti pa lang buhok kung maputi. Kung ikaw madalas kang mag-worry, ano mangyayari? Puputi ang buhok mo. Yung nga lang, mayroong tina ngayon, di ba? So pwede mong i-cover cover yung buhok mo para hindi mahalata na nag-worry ka pala, na-worrier ka pala. Naalala ko po yung isa pong kwento about in the Old Testament. Sa 1 Samuel chapter 13, ito po yung kwento ni Saul, si King Saul, no? Basahin ko lang po ito sa inyo, no?
Medyo mahaba po ito. Please bear with me. Sabi po sa starting verse 5, then the Philistines gathered together to fight with Israel. Si Saul po was the king of Israel, of course, no? At meron daw mga kaaway yung Philistines. Gusto silang awayan. 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. Ang dami. Ang dami nilang kaaway, no? So yun ang concern ni Saul, no? And they came up and camped in Michmash to the east of Beth Aven. When the men of Israel saw that they were in danger, ano pong nangyari? Then the people hid in caves, in thickets, in rocks, in holes, in pits. And some of the Hebrews crossed over the Jordan to the land of God and Gilead. Tumakas sila. Nagtago sila. Ang dami ng kaaway. Okay, parang alam ko, mga 3,000 lang sila dito eh. As for Saul, he was still in Gilgal, and all the people followed him trembling. Yung mga taong kasama ni Saul, nanginginig sila sa takot. Then he waited 7 days according to the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. Nagkalat talaga sila. So Saul said, bring a burnt offering and peace offering here to me. And he offered the burnt offering. Now it happened, as soon as he had finished presenting the burnt offering, that Samuel came and Saul went out to meet him, that he might greet him. Hala, si Saul, nag-offer siya ng sacrifice, ng offering, peace offering at burnt offering sa Diyos. Pero hindi dapat siya mag-offer kasi po hindi po siya from the tribe of Levi, no? So ang ginawa ni Saul na ito, hindi po talaga siya kaaya-aya sa harap po ng Diyos. At yun po instruction sa kanya ni Samuel. Huwag kang mag-offer, intayin mo ako, no? So dumating po si Samuel, sabi ni Samuel, what have you done? Okay. Saul said, when I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together in Michmash, then I said, the Philistines will come and bow down on me at Gilgal, and I have not, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I had not made any supplication to the Lord. In short, mga kapatid, no, ang nangyari po, sabi po ni Samuel sa kanya, mawawala ang pagiging hari mo ng Israel dahil ginawa mo yan. At ano po ang root nung ginawa po ni Saulo na yon? Nag-worry siya. No? Worry resulted to panic. And when he succumbed to panic, he made a foolish decision. No? He sinned by disobeying the will of God as instructed by Samuel. Na dapat si Samuel po ang gumawa po ino. So ano nangyayari po sa atin pag nag-worry po tayo? Nagkakasala po tayo. Actually, the worrying itself is sin. Dahil ang definition nga po ng worry is we do not trust God to help us in our times of need. Galatians chapter 4 verse 10, sabi po ng sitas na ito, for if I were still pleasing man, I would not be a servant of God. Ano po ba ang connection nito? Binasa po natin. Si Saul po kasi he was trying to please the people. He was trying to gather his people at gusto niyang ma-please yung mga tao na yon. At ginawa niya, nag-sacrifice siya para makita ng mga tao, oh, I'm sacrificing to the Lord. At in favor ng Panginoon, ibibigay niya sa atin. No? So he gave in to that pressure. We should learn from God, sa ginawa po ni Saul sa atin, kay Saul po. No? To worry is a sin and it leads to trouble. To try pleasing man instead of God is indeed a sin. No? Mga kapatid, bumibigay ba tayo sa mga pressure ng tao? At dahil dito, tayo ay nagkakasala po sa ating Panginoon? At nagko-compromise po tayo? Isipin niyo po yung buhay po natin. How, tayo ba itotoong para pang tayo si Saul? Na meron tayong kinakaharap na concern, nag-worry tayo at nagkasala tayo. Dahil hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. Ano po nagiging cause nito? No? Nung ganitong wala tayong pasensya, nagintayin natin ang Panginoon at hindi tayo nagtatrust sa ating Panginoon. Kaya po tayo nagkakasala. Sometimes we make impulsive decisions, hindi po ba? Pag nag-worry ka na at something is presented to you, no, you make that impulsive decision. At ito po nangyayari nun.
nagkakaroon po tayo ng problema. No? Mga impulsive decisions, di ba? Talaga minsan, pagsisisihan mo eh. Bakit ko ba nagawa yun? Hindi muna ako nagintay sa Panginoon. Hindi ko muna siya napag-pray. No? Making a move and deciding without the wisdom of God can turn into tragedy. No? But if we will wait upon the Lord, is going to give us wisdom. Bibigyan niya tayo ng karunungan kung anong dapat natin gawin sa concern na ating pong kinakaharap. Kaya yun po yung una, no? Pangalawa po, our worth regarding clothing. Ito naman po yung sinusuot sa verse 28 to 30. And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you, you of little faith? Okay. Same instruction ang binigay po ng Panginoon doon po sa kanina po nating binasa regarding food. No? Ang subject naman po ng Panginoon, ang example naman po ng Panginoon dito are the lilies of the field. Yung lilies of the field po dito, hindi po yung water lily. Nakikita natin sa mga swamp dito, no? Kasi hindi naman magaganda yung bulaklak noon eh. Nakita ko po yung picture ito. Maganda po talaga yung bulaklak na ito, yung lilies of the field in Palestine. No? The Lord must have pointed, no? Na naman, may lilies of the field siguro, doon kung saan siya nandun. Tingnan nyo yung mga lilies of the field. No? Sabi ng Panginoon sa kanila. No? Not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. Yung si Haring Solomon, na pinakamayaman na naging hari ng Israel, ang dami niyang gold, ang dami niyang treasures, no? At sigurado yan, yung kanyang robe, kingly robe, sigurado may mga gold yan. Pero sabi po ng Panginoon dito, walang match. Hindi mo mamamatch yung ganda ng lilies of the field sa sinusuot ni Haring Solomon. No? Sabi po sa 2 Chronicles chapter 9, verse 22, King Solomon became greater than all the kings of the earth in riches and wisdom. You can just imagine kung ano yung suot ni Haring Solomon during that time. Pero sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus, mas maganda pa yung lilies of the field. Kaysa sa sinusuot po ni Solomon, sinuot ni Solomon. So may order of importance na naman po tayo dito, no? We, the children of God, we are more important than the lilies of the field. No? If the Father cared for the lilies, no, how much will He care for His children? Tayo yung mga anak ng Diyos. He cares for us. Sinasabi po ni J.C. Ryle, Jesus tells us to look at the flowers of the field. Year after year, they are decked with the brightest colors without the slightest labor or exertion on their part. They do not labor, they do not spin. God, by His almighty power, clothed them with beauty every season. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila, kaya sila ganun kaganda. No? The same God is the Father of all believers. Why should they doubt that He is able to provide them with clothing? Just as He cares for the lilies of the field. Anyone who thinks about perishable flowers will surely not neglect the bodies in which immortal souls dwell. Importante tayo sa Panginoon, mas importante tayo sa mga flowers of the field na ito. Sinasabi po ng Panginoon sa verse 30, but if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will He much more clothe you? You of little faith. Bakit ka nagwo-worry? No? Kita mo ang mga damo. Tinatrample mo lang yan, tinatapakan mo lang yan, at sinusunog lang yan. Pero ang Panginoon, He cares for them. He cares. How much more will He care for you? He will care for us. When Adam and Eve, no? Ang ganda po nito, when Adam and Eve sinned against God and they found themselves naked, anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang Panginoon ang nag-provide ng clothing sa kanila. That's how God cares for us. No? He will care for us. He cares for them and He will care for our needs. He will take care of us. God feeds the bird and the clothes and clothes the lilies. He will feed and clothe us. If our little faith, it is our little faith that hinders Him from working as He should. He has great blessings for us if only we will trust Him. Kung tayo magtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mag-worry.
Naalala ko po nung isa pong araw, no? Si Brother Net pumunta po sa bahay. Meron siyang mga dinalang dokumento, ang dami ng dokumento, no? At meron pong sa mga documents po na yon, meron pong ipapanotarize. Okay, notary lang yun eh. Eh ako po, nag-prepare ako dito ito pong message, no? Sabi ko, paano kaya to? Ipapanotarize ko ba to o hindi? No? Kasi kailangan na ipanotarize para tumakbo na po yung papeles, no? Sabi ko, sige na nga, Lord, kahit medyo alanganin ako, pupunta ako sa City Hall, pinakamurang nagno-notarize. So, pumunta po ako na City Hall, pero ang prayer ko, Lord, alam niyo naman sa City Hall, kung nakapunta kayo sa City Hall, ang hirap mag-park dun. Di po ba? Sabi ko, Lord, sana po, pagdating ko sa City Hall, may parking. Okay? At sana po, yung mayor, o yung vice mayor, na sa office niya sila nagno-notaryo, na andun. Kasi the last time I went there, wala si mayor. Sa vice mayor, walang magno-notarize. Sayang lang po yung punta ko, no? So, lo and behold, pagdating ko dun sa, ano bang street yun? Yung harap ng City Hall. Naghanay yung mga, alam niyo po ba yun? Yung mga kaparadang sasakyan doon sa harap. No? Pero, wow, pagdating po doon sa may pedestrian lane, may isang bakanting parking. Praise God. Okay, nakapark po ako. Iniisip ko kasi, pag hindi ako nakapark dito, saan ako magpapark? Malayo yung paparkan ko, baka SM pa, di ba? Answer prayer, number 1. Pagdating ko po doon sa office ni Vice Mayor, andun siya. may pumipirma ng notaryo. Simple as that, di ba? God takes care of us. He will take care of us. No? Tayo lang ay magtiwala po sa ating Panginoon. May parking space na notaryohan yung aking dapat ipanotarize. Tapos, answered prayer. Is God faithful? Yes, He is faithful. Amen? Nakita niyo po yung sinabi po ng Panginoon, "Oh, you of little faith." No? Naalala ko po yung sa Matthew chapter 8, verse 25 to 27. Ito po yung insidente na ang mga alagad ng Panginoon at ang Panginoon sumakay sa bangka. No? Naalala niyo po ba yun? Tapos bigla na lang po siyang nagkaroon ng storm at ang tataas ng wave. No? Ito po yung sabi sa verse 25. The disciples went and woke him up, saying, "Lord, save us. We are going to drown." Okay, nag-alala, natakot yung mga disipulo. At sabi niya, "Panginoon, ligtas niyo po kami. Tayo, save us because we are going to drown." Malulunod sila pag nag-capsize. Yung boat po na sinasakyan po nila. He replied, "You of little faith," sabi ng Panginoon, para po yung verse na binasa po natin. "Why are you so afraid?" No? Then he got up and rebuked the wind and the waves, and it was completely calm. Then the men were amazed and asked, "What kind of man is this?" Sabi na, nagtaka sila sa Panginoon. Ano? Even the winds and the waves obey Him. Wow, kung ikaw siguro yung nasa bangka, you're one of the disciples, ganun talagang sasabihin mo. You will really stand amazed on what God has done. Imagine niyo, isang tao na pinihinto ang storm. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang liit ng pananampalataya niyo, kasama niyo ako dito sa bangka. Hindi tayo malulunod kasi kasama niyo ako. No? They should have realized that, no? Yung mga disciples po na yon. He commanded the storm and it stopped. No? If only we trust Him, we will trust Christ. We will be amazed and say, "What kind of God is this? Even my every need He provides." No? Grabe, no? Ang Panginoon. Sana po tayo ay hindi po maliit ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. If Jesus gave His life for us, He will surely care to provide for all our needs. Amen? Letter C. Subpoint po natin, assurance from the Father. Sabi po dito sa verse 31 and 32, "Do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all of these. For your heavenly Father knows that you need all of these." No? So may assurance ang Panginoon. Inulit na naman po ng Panginoon yung sinasabi niyang not to worry about these 3 things na sinabi po dito. Ang ginawa po ng Panginoon dito, He gave them an assurance na alam ng Panginoon yung mga pangangailangan mo. No? When a child of God worries, he behaves as if he does not have a heavenly Father in heaven who cares and who will provide for them. Okay. Kung tayo po ay hindi po
kung tayo po ay nag-aalala, ibig sabihin lang po noon, parang wala tayong amang nasa langit. Sino katulad natin? Yung mga Gentiles, yung mga unbelievers, hindi po ba? Kaya po kailangan nating, siguro kung meron tayong mga kaalalahanin, no? Sa Panginoon natin siyang dalhin. Huwag nating sabihin sa mga unbeliever friends natin. No? Anong mabibigay niyang advice sa'yo? Unbeliever nga yan di ba? Sabi niya, dayain mo na lang yan. Okay? Para matapos na yung problema mo, di ba? Para alam mo yon. Pero tayo ay may pananampalataya tayo sa Panginoon. Dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban. Where do we go in our times of need? Meron kang pangangailangan, meron kang concern. Always consider the testimony of God, our Father in heaven, who provides for us. Huwag kang tatakbo sa unbeliever. Huwag kang tatakbo sa kakilala mong mayaman na makatutulong sa'yo. No? Lagi mong iisipin, sa Panginoon ako tatakbo, hindi sa tao. Oh, you of little faith, oh, we of little faith, if we make the Lord our last option, pag tayo ay may mga problema. Let the Lord be glorified by proving Himself that He is indeed our provider and our help in our times of need. Sabi po sa Psalm 121, i-compare mo ang tulong na ibibigay ng tao o ang tao na pwedeng makatulong sa iyo. Compare mo sa Diyos. Sabi po dito, I lift up my eyes to the mountains. From where shall my help come? My help comes from the Lord. Sino yung Lord na yon? Who made heaven and earth. Di ba? Ang Panginoon ang gumawa ng langit at lupa. Pag siya'y tumulong sa iyo, sigurado yan. Ma-absuelto ka. Sigurado yan. Ma-overcome mo yung iyong pinagdadaanan. Kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. Even if you have been believers for so long, can you say that your Father in heaven has never failed to provide for you? Yes. Hindi sabi po dito, yes, di ba? Kung ako po, tagal ko ng believer eh. Masasabi ko ba na ang Panginoon ay hindi nagkulang sa aking mga pangangailangan? Masasabi ko po, yes, hindi po siya nagkulang sa aking pangangailangan. At gayon din po marahil sa inyo. Hindi po nagkulang sa inyo ang Panginoon sa inyong mga pangangailangan. Oo, may mga panahon na na mahirap, no? Trial din di ba? Pero alam nyo, itatawid kayo ng Diyos. It's only a matter of time. Amen? Amen. Bilangin mo, kapatid, ang mga blessing mo. Huwag mong bilangin ang wala ka. No? Sure enough, you will be thankful to God to realize na talagang hindi ka pinabayaan ng Diyos. Second main point po natin, God provides for those who prioritize His concerns. Ito na po yung parang main natin. Okay, sabi po sa verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Paborito natin to, di ba? Itong verse na ito, lagi natin kino-quote ito, no? At ang nakikita natin dito, yung all these things will be added unto you. Sarap. Lahat daw ng kailangan natin, bibigay daw ng Panginoon sa atin. Tingnan po muna natin, ano po ba yung sinasabi ng Panginoon po dito? But seek first. Okay. At kung titingnan po natin yung verse 32, do not be like the Gentiles. They are seeking worldly wealth. They're concerned with the things of this world. Pero ito po ang difference natin sa kanila. No? We should seek first His kingdom and His righteousness, and we should not be like the Gentiles. No? This command wants us to differentiate ourselves from an unbeliever. No? They seek earthly things. We instead should seek the Father's kingdom and His righteousness for our lives. So what does it mean? Ano bang ibig sabihin nung to seek His kingdom first? Okay. So yung word na seeking, ito po ang i-define po natin. Seeking demands an intensity and a perseverance that will not be given up until the desired good is achieved. Refocusing or shifting our goals to the things of God's kingdom and His righteousness, it becomes our motivation for living. Kung tatagalogin po natin ito, no? Hindi tayo mahihinto hanggat hindi natin nakakambit ang gusto nating goal. Ano yung goal na yon? Ibabaling natin ang ating focus sa kaharian ng Diyos at sundin natin at hanapin natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating mga buhay. No? Seek first. Ibig sabihin ng seek first is what? Priority. No? To prioritize His kingdom and His righteousness,
It means yung righteousness at yung kingdom ng Panginoon, hindi yan second priority mo. Hindi yan third priority. Una yan. Number one. Nakakasabay po ba tayo doon? Una dapat, ang kingdom ng Panginoon at ang kanyang ang kanya pong righteousness na ating pong hinahanap, ating sinusundan. So, ano naman po ibig sabihin ng kingdom? What does His kingdom mean? No? So, iniisip po natin yung mga words na ito, no? Seeking salvation. Kung di pa tayo mananampalataya, seeking His kingdom is what? Gusto kong maligtas. Gusto kong maging kabahagi nung kaharian ng Diyos. Ano pa po, sa mga Christian, growing in our knowledge of Christ. No? Ikaw ba ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon? Mas nakakilala mo ba ang Panginoon? Yun po, ang seeking His kingdom. No? Growing in obedience to Him. Ito po yung righteousness. Tayo ay lumalago sa ating pong pagsunod po sa ating Panginoon. Keeping ourselves in the love of God, and even po yung ating pong team ngayon, making disciples. Kung gusto mong malaman na ikaw ay you're seeking His kingdom, make disciples. Share the gospel to others. No? So ang kabaligtaran po noon, yung worldly pursuit naman, no? Yung kung gusto mong maging, wag natin gagayahin. Siyempre, ang mga taong unbeliever, anong sinisik nila? Riches, fame, worldly success, earthly happiness, satisfaction, earthly satisfaction. Na alam natin, hindi yun tatagal. Matatapos din nun. Ngunit, kung ating pong hinahanap ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ito po ay eternity yan. No? Ito po ay maglalas for eternity. His righteousness. Righteousness is the kaio sune. Ano? It's the quality of being upright. No? In its simplest meaning, it conveys the idea of conformity to a standard or norm. So, ano may sabihin ng righteousness? We conform to the image of Christ. Nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon. Nagiging holy ang ating buhay. Nagiging obedient tayo sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng righteousness. So to seek His kingdom and His righteousness therefore means we will persevere and we will never give up until we have come to the stage wherein our first priority are the things of God and we have become like Christ. This is what? A lifetime pursuit. Hindi po ito matatapos. No? Hanggang nandito tayo sa lupang ito, kahuli-hulihang hininga natin, ito po dapat ang pursuit natin. Seek His kingdom and His righteousness. In practical sense, paano natin malalaman? Paano bang dapat natin gawin? Do you spend time to thank God, to thank the Lord every day for His provisions? Papasalamat ka pa sa Panginoon sa mga binibigay niya sa iyo. Do you read and meditate on God's Word? Okay? Do you worship Him? Are you thankful that Jesus Christ saved you by His dying on the cross? Alam naman po natin, naligtas tayo, matagal na, di po ba? Pero hanggang ngayon ba, nagpapasalamat ka pa sa Panginoon? Na ililigtas ka ng Panginoon? Are you looking forward to spending your eternity with the Lord? O dito ka lang, sa lupang ito, ito lang iniisip mo. Dapat po mga kapatid, lagi nating isipin, someday, I will be with the Lord. And when the Lord returns, makakapiling ko na siya habang panahon. Do you strive to not to sin every day? Do you confess your sins to the Lord? Do you pray to the Lord because you trust Him? Do you love the Lord and others? Do you help others who are in need so that they may know Christ as well? Do I primarily spend my energies on the things of God, His ministry, and even in the church? Am I a good Christian witness? Is all my time and money spent on goods and activities, not on the things that will perish, but on the things that has eternal value? Marami po ito, no? Titingnan po natin. Probably, mga kapatid, hindi mo masasabi na yes sa lahat po na nasabi po natin ito. But we know, no? But that by the grace of God, magagawa natin, masusunod natin ito, magagawa natin ang lahat po ng ito. Ano po magiging cost sa atin ito? So of course, it will cost us our time, our resources, at yung mga puso natin, buhay natin, no? Sabi po ni John Stott, in the end, just as there are only two kinds of piety, the self-centered piety and God-centered piety, so there are only two kinds of ambition. May ambition daw po ang tao. Dalawa lang daw po kasi yan. One can be
Ambitions either for oneself or for God. There is no third alternative. Mga kapatid, let's make our ambition a holy ambition. Sundin natin ang Diyos. Yun ang ambition ng buhay natin. Oo, meron tayong ambition para sa ating career, pero secondary lang yan. Ang primary ambition natin ay tayo ay sumunod sa Panginoon to seek His kingdom and His righteousness. Amen? Amen. Buti na lang, hindi pa kayo natutulog, no, mga kapatid. Okay, punta na po tayo sa verse 33, the promise of God's provision. Ito na po yung gustong-gusto natin, no? And all these things will be added unto you. Ngayon, alam na natin kung ano ibig sabihin itong all these things na ito. Ano ba yan? Okay. Yung food, yung drink, at saka yung clothing. Yung all that we need. No? Yung concerns natin sa buhay. Ibibigay yan ng Diyos lahat yan sa atin. Kung if we seek His kingdom and His righteousness first. He will supply all our needs. But God's idea sometimes is different from ours. No? And His timing does not sync with our expectations. Alam niyo po ba yun? So, alam natin, Lord, bibigay mo sa akin to. Kasi I seek your kingdom and your righteousness, di ba? And all these things will be added unto me. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng ito. Ngunit, ang nagiging ano po natin, nagiging dilemma natin, iba yung timing ni Lord. At iba rin yung ways niya in providing for us, di po ba? When we need advancement in life, gusto natin ma-promote tayo. Gusto nating, Lord, sana magkabahay naman ako, magkasasakyan ako, di ba? God sometimes will let us go through poverty and trial. Ano po kayong ganun, na-experience na ganun? Lord, gusto ko maayos ang buhay ko, maging established na ako. Pero bakit ako dumadaan sa paghihirap? At may mga trials akong pinagdadaanan, di po ba? Para kang binagaong ng Lord. No? Na imbes na iingat ka sa buhay, parang bumababa ka pa sa buhay mo. No? When these things happen to you, kapatid, you are in good company. Okay? Magandang nangyayari sa iyo. Because you know that the first priority of God is to make you what? Righteous. To make you holy. To sanctify you, to prepare you for the blessings ahead. Na pag dumating na yung blessing na yan, yung all these things will be added unto you, tama na yung puso mo. Hindi ka malalaglag, hindi ka magbabackslide, hindi mo nakakalimutan si Lord. Lord, akin na itong lahat. No? Nakalimutan mo daw ng Panginoon. Ang Panginoon po gusto niya, pag binilas niya tayo, hindi natin siya makalimutan. Amen? Amen. Meron pong isang kanta, no? Ang title po ng kanta nito ay God Moves. Basahin ko lang po yung isang paragraph nito, o isang verse nito. Sabi dito, "Or fearful saint, new courage take. The clouds that you now dread are big with mercy and will break in blessings on your head." Ang ganda po nito, no? Kung meron daw cloud dyan sa tuktok mo, parang ang dilim yan, di ba? Hindi, kapatid. Punong-puno yan ng awa ng Diyos at yan ay ibibigay niya sa iyo. Magiging blessing yan sa iyong ulo. Sabi po na dito, no? "Judge not the Lord by feeble sense." Huwag mong i-judge ang Panginoon sa maliit na pagkakaunawa mo. "But trust Him for His grace. Behind a frowning providence," okay, He hides a smiling face. Sabihin po nito, kahit dumadang ka sa pagsubok, alam mo, in the end, masaya ang Panginoon na ibibigay sa iyo yung pagpapalang hinihintay mo. Maghintay ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. God moves in mysterious ways. Naalala ko po yung sa career ko before, no? Alam niyo na po ito, nakwento ko na sa marami ito, no? Na sobra akong na-stress doon sa aking pinakang last na stint po sa aming company where I worked for 13 years, no? Gusto ko nang mag-retire noon. Gusto ko nang mag-resign noon, no? Alam po ni Pastora nito. Sabi ko, gusto ko nang mag-resign. Ayoko na trabaho ko. Kasi sales eh. Hindi naman ako salesperson, no? And dumating po yung time na nag-apply na ako sa ibang company, natanggap ako. Buti na lang, may kaibigan ako doon, sabi niya, huwag mo ituloy yan, Mahirap yung government account na yan, no? So hindi ko po tinuloy. Anong nangyari? Ganito po, no? So talagang everyday, parang gusto ko na talagang mag-resign. Kung pwede lang, kahit factory worker na lang ako, okay na sa akin. Basta mawala lang po ako doon sa trabaho na yon. So anong nangyari? Ganito. One day, nung kami po ay tinawagan nung managing director, nung Asia Pacific yata yun, nakalimutan ko na po, no? Tinawagan ako. Akala ko kakausapin ako about yung ano namin, yung pong regional meeting namin. Ang balita niya sa akin, magbabawas daw ng tao. Magbibigay ng retirement, early retirement.
ang redundancy, no? May redundancy plan sila. Bingo. Okay? Kung hindi ako naghintay, hindi ko tuloy sana natamasa yung pagpapala na yon. Siyempre, kung retirement yan, siyempre, alam niyo na po yan, may package siya, no? So, ganun po, God moves in mysterious ways. Ayaw mong, minsan, parang kasawa ka na, araw-araw na lang. Ganito na ako, anong pang kahinat na nito? Pero pag sinasabi sa iyo ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, akong gagawa ng paraan. One day, He will prove Himself to be faithful to us. Sabi nga po sa Psalm 30, weeping may endure for a night, but rejoicing comes in the morning. Panandalian lang yan, kapatid, yung pinagdadaanan mo. Pagdating ng umaga, magiging masaya ka na dahil sa Panginoon. Do you have any monumental events in your life na nakita mo ang faithfulness ni Lord? Kapatid, huwag mong kakalimutan yan. Kung kailangan mo isulat, sa notebook mo yan, sa journal na isulat mo yan. Para pag dumadating ang panahon na ikaw ay may pinagdadaanan, balikan mo siya. At makikita mo, sabi mo, Lord, you've been faithful to me during this time. You will also, again, be faithful to me this time around. Amen? Meron pong isang article dito, Daily Bread, no? Sabi po dito, about worry, an experienced physician decided to analyze the warriors who were his patients. He found that 40% of them were apprehensive over things that never happened. Okay, 40% daw ng mga patients niya, nagwo-worry sila sa mga bagay na hindi pa nangyayari. O hindi mangyayari. About 30% concerned themselves with past matters now beyond their control. Yung 12% naman, and another 12% anxiously feared the loss of their health, although their own illness was in their imagination. Iisip nila, magkakasakit ako. 12% daw ng mga patients, ganun ang inisip nila. And the rest worried about their families, friends, and neighbors. But in most cases, sabi ng physician, he discovered the pag-worry nila, wala silang basis. Yung kinatatakot nila, walang basis yun. Someone said that the average person is crucifying himself between two thieves. The regrets of yesterday and the worries about tomorrow. Saklap naman nun, di ba? Ikaw ay nakapako sa nakaripas. At yung isa namang nasa kabila mo, yun namang worries of tomorrow naman. Hindi ka makakalaya, kapatid. Dapat manampalataya talaga tayo sa Panginoon. Ian McLaren said, what does your anxiety do? It does not empty tomorrow of its sorrow, but it does empty today of its strength. It does not make you escape the evil. It makes you unfit to cope with it when it comes. Nalulumo ka ba ngayon? Marahil, meron kang worries. Magtiwala ka sa Panginoon. Sabi po sa, how do we fight worry? Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything, what? By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen? So kung may worry tayo, meron tayong concern, bago pa tayo dumating sa pag-worry, o kahit nag-worry na tayo, ano sabi po dito? Lumapit ka sa Diyos, ipanalangin mo siya, magpasalamat ka sa Panginoon, kasi alam mo, ang Panginoon ay tutugon sa iyong mga pangangailangan. Mga kapatid, we might think that the worry of man is the central message of this passage. Ito po pinasa po natin. Hindi po. It is not. Man is not the center of this message. God is. For it is for His glory. We may see the sparrow, na example ng Lord. We may be able to see yung mga lilies of the field na sinabi ng Panginoon. But if you have no Father in heaven, then we have nothing to hold on to. There's no hope of provision if God is not there. Kaya ang Panginoon ang sentro ng mensahe po na ito. Make our priority, and He will do it. Prioritize natin ang Panginoon, and He will do it. He will prove that He is our Father in heaven who cares and who provides for us. Amen? Amen. I can do all things through Christ who strengthens me, sabi po ng Philippians chapter 4, verse 13. If we seek His kingdom and His righteousness first, He will see to it that we will lack nothing. He will provide for all our concerns. If His eye is on the sparrow, He watches over us.
That is why we can sing and we can rejoice. Pag nakita natin yung mga sparrow, hindi pinababayaan ng Panginoon yan. Makakapagsaya ako dahil naalala ko na ang Panginoon hindi niya ako pababayaan. Gaya po ng mga ibon na ito. Naalala ko po yung Psalm 37. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. What concerns, mga kapatid, do you have in your heart today? Meron ka bang dinadalang concern? Meron ka bang dinadalang kabigatan sa iyong puso? Kapatid, turn to Christ. Fix your eyes on Him. Prioritize your obedience to Him. Turn your concerns to prayers. Mag-pray ka kay Lord. And let Christ do His part to take care of all your needs. Do not waste your life, mga kapatid, and prioritize so that you will prioritize earthly personal ambitions which are temporal. Aim to please God, to glorify Him, seek His kingdom and His righteousness. Surely when you aim to do the things of God, He is going to take care of you, your temporal needs in this life. When concerns might turn to worry, go out and look at the birds. Go out and look at the flowers and be reminded, God cared for them and He is going to take care for you. Amen? Tayo pong lahat ay tumuyo sa ating kinalalagyan. O Father God, we exalt your name, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga pangako na ibinigay po sa aming mga Panginoon, sa mga puso po namin ngayong umagang ito. Lord, thank you for the Lord Jesus Christ who died for us, who cleansed our hearts, O God, who cleansed our lives, who cleansed us from our sins, and now we have been forgiven, and now we have, Lord, surrendered our lives to you. At ngayon po, Panginoon, kami mga anak na ninyo. At kami po ay full responsibility na ninyo, Panginoon. At marami pong salamat sa ibinigay niyo po sa aming mensahe ngayong umagang ito. Lord, marami po kami mga concern sa buhay. Nalalaman niyo po ang bawat isa sa mga ito, Panginoon. Nalalaman niyo po, Panginoon, na kami po ay nagkakaroon na ng pagpaalala sa aming mga puso. Ngunit pinaalala niyo po sa amin, Panginoon, kung titingin kami, Panginoong Diyos, sa mga ibon, hindi niyo sila pa nababayaan, Panginoon. Kung titingnan po namin ang mga lilies of the field, ang mga bulaklak na nakikita po namin sa paligid po namin, hindi niyo po sila pinapabayaan, Panginoon. Kung di niyo sila pinapabayaan, hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Lahat po ng pangangailangan namin, Panginoon, kayo po ang mag-provide nito. Kayo po ang magbibigay ng kalakasan sa aming mga puso upang kami po ay mag-trust sa inyo, Panginoon. Upang ang aming pong mga kabigatan na ito, O Diyos, ay aming pong iaalay sa inyong harapan. At alam po namin na kayo po ang gagalaw at kikilos sapagkat kayo ang Panginoon na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa at wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Lord, O God, our hearts are prone to wander, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Ang aming mga pusong ito, O Diyos, ay lagi lamang madaling maligaw, Panginoon, sa aming landasin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Kaya po, Panginoon, hihiling po namin ng ang biyaya niyo, Panginoon, ay sakupin ang aming mga pusong ito, Lord. Ibalik po kami sa inyo, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na kainin, Panginoon, ng aming mga worries. But Lord, Panginoon, you said in your word, O God, that we should not be anxious, Lord, but in prayer and supplication with thanksgiving, we should go to you, O God, Panginoon, and ask, Lord, for your help and for your mercy to work in our lives, O God, Panginoon. Lord, palalayain niyo po kami, Panginoon, sa aming mga damdamin, Panginoon, na madali, Panginoon, mahulog sa lungkot ng aming pinagdadaanan. At palitan niyo po ito ng pananampalataya, Panginoon, sa inyo. Tulungan po niyo po kami, Panginoon, sa aming lakarin bilang mga Kristiyano. Nauunahin po namin, Panginoon, ang inyong, Lord, your kingdom and your righteousness, Lord. Ito po magiging priority ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami kainin, Panginoon, ng Panginoon, ng mga kaligayahan na ibibigay ng mundong ito, ng panlilinlang ng mundong ito, Panginoon. Ngunit we will fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, Lord. And when we do so, O God, we know, Lord, that all these things will be added unto us, O God. We bless you, we thank you, Lord. Lord, pinapanalangin ko po ang aming pong mga kasama po dito na first time pa lang nakarinig po ng mensahe ninyo, Panginoon. Lord, I pray for them, Lord, na sila po ay maging anak ninyo.
Dalangin ko po, Panginoon, ay suko nila ang kanilang mga buhay sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas po nila. Lord, may dinadala sila ngayon sa kanilang mga puso, Panginoon, at hindi po aksidente na nandito sila ngayon. We pray, O God, for them, Lord, that they will come to you, Lord, Jesus Christ, Lord, who cares for them. You know, O God, Panginoon, how to deal with them, O God, how to reach out to them. And we know, O Lord, that your word has spoken to them. And we pray, O God, that your word will indeed, Panginoon, continue to work in their hearts. Lord, na hindi po sila mabuhay sa mundong ito na nag-iisa. Dalangin po namin na isuko nila ang kanilang mga buhay sa inyo nang sila, Panginoon, ay inyong magabayan din. Maging anak nyo sila, Panginoon, at magkaroon sila ng kaligtasan at pananampalataya po sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo ang pinupuro po namin, dinadakila sa lahat ng ginawa nyo ngayong umagang ito. Maging sa amin pong iniaalay, Panginoon, na tithe and offerings, Lord. Salamat po for moving in our hearts, O God, for being, Lord, for being part of this ministry and being able, O Lord, to help, O God, in this ministry so that your gospel will be able, O God, to reach more places and more hearts here in this church here in Baguio and even sa Bayambang, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Kayong pinupuri namin, dinadakila. His eye is on the sparrow and you will take care of us, O God. You will indeed take care of us. In Jesus' name we pray all this. Amen and amen. Salamat po, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Salamat po, Panginoon.